Narinig nyo na ang kasabihang maniwala sa iyong sarili o sundin ang sinasabi ng iyong puso. Ganun pa man, ayon sa Proverbs 3:5-7, maniwala kay Yahweh ng buong puso, huwag magtiwala sa iyong sariling pangunawa. Sa lahat ng gagawin, alamin ang kanyang matuwid o righteous na pamamaraan. Huwag maging matalino sa iyong sariling mga mata. Matakot kay Yahweh at lumayo mula sa kasamaan. Sa madaling sabi, huwag maniwala sa iyong sarili o sundin ang sinasabi ng iyong puso. Sa halip, maniwala sa Diyos Ama ng buong puso. Marahil ang tanong ng ilan, ngunit bakit? Hindi ba higit pa sa maganda kung bukod sa naniniwala tayo sa ating sarili o sinusunod natin ang sinasabi ng ating puso, ay naniniwala rin tayo sa Diyos Ama ng buong puso? Ang tanong ay, paano tayo maniniwala sa Diyos Ama ng buong puso kung tayo ay naniniwala sa ating sarili o sinusunod ang sinasabi ng ating puso? Kaya ba nating maglingkod sa dalawang Panginoon? Ayon nga sa Matthew 6:24, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, dahil ang isa ay kamumuhian at ang isa ay mamahalin, o ang isa ay pangahawakan at ang isa ay hindi pahahalagan. Hindi maaaring paglingkuran ng Diyos at ang karangyaan o pangsariling kaligayahan. At sa Exodus 20:3, huwag magkaroon ng ibang mga Diyos o Ama na titingalain o paglilingkuran. Sa madaling sabi, ang Diyos Ama lang ang maaari nating paglingkuran o paniwalaan ng buong puso. Ang tanong ang lumalabas mula sa paglingkod o paniniwala natin sa ating sarili o pagsunod sa sinasabi ng ating puso. Ayon nga sa Mark 7:21-23, dahil sa loob ng puso ng tao ay lumalabas ang masasamang kaisipan, pangangalo niya, paglalako ng laman, pagpatay, pagnanakaw, kasakiman, masamang hangarin, panlilinlang, labis-labis sa pagnanasa, mapaminsalang kainggitan, masamang pananalita, pagiging mapagmataas, kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito na lumalabas mula sa loob ng puso at nagpaparumi sa tao. At sa Jeremiah 17:9, ang puso ay mapanlinlang at alam ang lahat ng kabaluktutan o kasamaan. Ngayon, upang makapagbigay ng halimbawa, may isang lalaki na nakakita ng isa pang lalaki. At sa pagkakakita niya rito, siya ay nakaramdam ng kiliti sa kanyang puso. At mula sa kanyang sariling pangunawa, siya ay nalinlang ng kanyang puso at sinabi sa kanyang sarili na siya ay babae. Naniwala siya sa kanyang sarili o sinunod ang sinasabi ng kanyang puso. At hindi nagtagal ay nagawa niya ang kasalanan ng pakikipagtalik sa kapwa niya lalaki. Sa pangalimbawa, may dalawang tao na nagkaroon ng pagtatalo at mula sa pagtatalong ito, ang isa sa kanila ay nakaramdam ng labis-labis na galit at mula sa kanyang sariling pangunawa, siya ay nalinlang ng kanyang puso at sinabi sa kanyang sarili na dapat niya itong patayin. Naniwala siya sa kanyang sarili o sinunod ang sinasabi ng kanyang puso at hindi nagtagal ay nagawa niya ang kasalanan ng pagpatay. Sa madaling sabi, kung tayo ay maniniwala sa ating sarili o sinusunod ang sinasabi ng ating puso, tayo ay makakagawa ng masasamang bagay na lumalabas mula sa ating puso. Ngayon, unawain na karaniwan lang ang pagkakaroon ng masasamang bagay sa loob ng ating puso. Ngunit, hindi karaniwan na hayaan lang natin na linlangin tayo ng ating puso na gawin ang masasamang bagay sa loob ng ating puso. Ibig sabihin, sa kabila ng pagkakaroon ng masasamang bagay sa loob ng ating puso, tayo ay hindi kailanman malilinlang ng ating puso na gawin ang masasamang bagay sa loob ng ating puso kung naniniwala tayo sa Diyos Ama ng buong puso. Ganun pa man, paano nga ba maniwala sa Diyos Ama ng buong puso? Sa pamamagitan ng paniniwala sa salita ng Diyos kay Yeshua o Christ. Ayon nga sa salita ng Diyos kay Yeshua o Christ sa Luke 10:27. Ngunit naisip na lang niya sa sarili ni Christ na sumagot, mahalin ang Panginoon ang iyong Diyos mula sa kaibuturan ng iyong puso, at mula sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, at mula sa kaibuturan ng iyong lakas, at mula sa kaibuturan ng iyong isip, at sa iyong kapwa kagaya sa iyong sarili. Na nangangahulugan din ang mahalin ang Panginoong Diyos mula sa kaibuturan ng ating puso, o huwag magkaroon ng ibang mga Diyos o Ama na titingalain. Mula sa kaibuturan ng ating kaluluwa, o huwag gumawa ng anumang inukit na larawan at luhuran. Mula sa kaibuturan ng ating lakas, o huwag gamitin ang pangalang Yahweh sa kasamaan. Mula sa kaibuturan ng ating isip, o magpahinga sa Sabado o Shabbat. At sa ating kapwa, kagaya sa ating sarili, o ikarangal ang ating ama at ina, bawal pumatay, bawal mangalunya, bawal magnakaw, bawal maging huwad na nakasaksi, at bawal mainggit sa pagmamayari ng ating kapwa. Sa madaling sabi, ang salita ng Diyos, si Yeshua o Christ, ay tinuturo na sundin natin ang 10 utos ng Diyos o ang buod ng lahat ng nakasulat sa batas ng Diyos o Torah na ibinigay kay Moses sa bundok ng Sinai.
At sa pamamagitan ng pagsunod natin sa lahat ng nakasulat sa batas ng Diyos o Torah na ibinigay kay Moses sa bundok ng Sinai, tayo ay naniniwala sa Diyos Ama ng buong puso. Ayon nga rin sa salita ng Diyos kay Yeshua o Christ sa Matthew 5:17-19. Huwag isipin na nagtungo ako rito upang sirain ang batas o Torah o ang mga propeta o Nevi'im. Hindi ako nagtungo rito upang sirain, ngunit upang tuparin. Dahil sa katotohanan, sasabihin ko sa inyo, hanggang saan man sa langit at sa lupa ang masira, isang katiting o kahit isa sa pinakamaliit na batas o Torah ay hindi kailanman masisira mula sa batas o Torah. Hanggang saan man sa lahat ng ito ay matutupad. Kung sino man sa mga bagay na ito ang babali o sisira kahit sa isa sa mga ito na pinakamaliit na utos at ituturo sa tao ay sa makatuwid tatawaging pinakamaliit sa kaharian sa langit. Ngunit sino man, saan man siya, ang gagawa o tutupad at magtuturo ng mga ito ay tatawagin dakila sa kaharian sa langit. Kung nakatulong ito sa inyo, mag-iwan lang ng like at mag-subscribe. Kung nais niyong tumulong pabalik, maaari kayong mag-donate sa aming Ko-fi o Patreon. Ang mga link ay makikita sa description. Salamat at pagpalain kayo ng Diyos Ama.